Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is maraming mahuhuli. Ganito po yan eh. Kasi po, 'di ba, ang tao panay gawa ng mga kasalanan. So, paulit-ulit silang gumagawa ng mga mali. Alam nilang mali, pero sige sila gawa. Sige sila pagnanakaw, sige sila pangangalunya, sige sila pagsusugal, pagsasabing pagmumura ng di maganda sa kapwa-tao nila, pambabastos at hindi pagbibigay ng respeto at pagiging madamot para sa kapwa-tao nila, pangangalunya, pagsasaksi ng hindi totoo at nagpapatotoo sa mga kasinungalingan at pumapanig sa mga hindi tama. Hay naku, kayong mga tao kayo na hindi nagbabago, patuloy na gumagawa ng masama at di rumirespeto sa magulang, kayo ay paparusahan ng Diyos. Ilalaglag niya kayo sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay, sa uod na hindi namamatay. Alam niyo ba, kapag hindi kayo nagsisi at bumagsak ng kaluluwa niyo at patuloy kayong gumagawa ng kasalanan sa kapwa-tao niyo, at tsak na tsak doon ang bagsak niyo sa impyerno. Siyempre, kapag mabuting ginagawa mo, lahat yung mga maling gawa na alam mo na mali, isundin po natin mga mabubuting gawa na inuutos lang na ating ng Diyos anak na si Jesus Christ. Maging magalang sa magulang, masunurin, maging matulungin, mahalin mong kapwa-tao mo ng buong puso at kaluluwa mo, mahalin mo yung sarili mo tulad ng pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Pag nagmahal ka ng sarili mo, so ma-reflex mo sa kapwa-tao mo na magmahal ka rin ng kapwa-tao mo unconditionally. So, kailangan mo rin patatagin ang pananalig mo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kapag may matatagang pananalig sa ating Diyos Ama, tsak na tsak, mas mauuna ka. Hindi ka mahuhuli doon sa kalangitan. Ang taong gumagawa ng puro kabutihan at iniisip pa lang niya sa kapwa-tao niya ikabubuti nito, ay tsak na tsak maliligtas yung kaluluwa mo. Mauuna ka doon sa kalangitan at hindi ka mahuhuli. Pag iniisip mo yung kapwa mo mapabuti at gumawa ka ng kabuting para sa kapwa mo, tumutulong ka unconditionally nang walang hinintay na kapalit, hindi ka nagmumura, hindi ka umiiwas ka sa mga barkado o nakaka-influensya dyan sa Facebook o sa social media. So, minsan kasi, di ba, marami nakaka-influensya sa panonood natin sa mga social media. So, kailangan lang natin, limitahan natin yung panonood natin. Huwag tayo masyadong magbabasa sa social media. Minsan, makinig tayo ng mga salita ng Diyos sa mga nag-a-advise para mapabuti yung kaluluwa natin. Maligtas tayo sa impyerno. Punta lang tayo lahat sa paraiso. Pag-isip pa lang na mabuti sa kapwa-tao, kailangan na natin yun para mapabuti yung kaluluwa mo. Pag nag-isip tayo ng kabutihan, sasabihin natin sa sarili natin na gusto kong gumawa ng kabutihan, gusto kong tumulong sa kapwa ko. Ang conditional, kahit hindi ako bayaran, tayo kahit hindi ka na bayaran. Siyempre, kailangan natin magbayad. Siyempre, pera nila yun, pinaghirapan nila yun. Siyempre, magbayad din tayo. Pero, huwag muna tayo abuso, di ba? Kailangan tutulong tayo unconditionally. Kahit wala tayo, tulong pa rin tayo. Kahit piso na lang pera natin, bigay pa rin natin yan para makatulong tayo sa kapwa-tao natin. At higit sa lahat, kapag ginagawa mo lahat yung mga kabutihang gawa dito sa ibabaw ng lupa, ay tsak na tsak malaki ang gantimpala mo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit, at ikaw ay mauuna at hindi mahuhuli. Kaya hanggang dito na lang po kayong advice. Ingat po tayong lahat and God bless.